Ang tanong ngayon ng karamihan ay kung nasaan na nga ba itong si Justin Brownlee. Dahil sigurado nakita na ninyo sa social media marami nagtatanong kung ano na ba talaga ang nangyari dito. Dahil ayon dito sa lumabas na artikulo sa Spin PH ay hindi rin daw ito makontak ng kampo ng Hinebra, Meralco at ng iba pang mga opisyalis ng SMC. Pero maraming mga fans ang hindi naniniwala dyan syempre dahil technically ito si Justin Brownlee ay empleyado o asset ng SMC at particularly ng Hinebra. So maraming skeptical na hindi raw makontak ng SMC itong si Brownlee dahil parang imposible naman yun dahil syempre may kontrata sila dyan. Marami ngayon ang naniniwala o nagsasabi na baka daw tinatago ng SMC itong si Justin Brownlee para hindi maglaro sa Meralco. Pero parang malabo naman yung gawin ng SMC dahil unang-una itong si Justin Brownlee pumirma ng kontrata sa Meralco yan. So legal code document yon na kailangan niyang i-honor syempre. Pangalawa, kung hindi naman talaga gusto ng SMC itong si Justin Brownlee na maglaro para dito sa Meralco, abay dapat nung una pa lang hindi na nila yan binigyan ng kontrata. Ibig sabihin hindi na nila binigyan ng clearance itong si Brownlee na maglaro para dyan sa Meralco Bolts. Dahil binigyan nila ng clearance yan, ibig sabihin may approval nila ito. Kaya nga medyo nakapagtataka kung bakit ganito ngayon ang nangyari dito kay Justin Brownlee. At marami nagtatanong kung siya ba talaga ay okay. Dahil very unusual daw na ganitong may commitment siya pero hindi nakakarating. Nung first game hindi nakapaglaro si Brownlee, ang sabi ng iba baka daw sa second game daw babalik o pupunta. Pero natapos na yung second game kung saan natalo Meralco pero wala pa rin to si Brownlee at dahil dyan malakas pa rin yung ugong-ugong na ito raw ay for some reason tinatago ng SMC. Kaya kahit si Brownlee lang talaga makakasagot dito. Ang isa pang umiikot na mga balita ngayon ay baka ito raw Raynor Shine Elasto Painter sa interesado na makuha itong si Don Troliano mula dito sa San Miguel Beermen. Nanalo ang San Miguel kontra dito sa Converge Fiber Access kahit hindi naglaro si Troliano. Pero hindi natin matatawaran yung kung gaano ka-importante itong si Troliano dito sa San Miguel Beer. Kaya nga marami nagsasabi talaga kinakailangan na bigyan ito ng tsansa ng San Miguel na mag-adjust ulit kapag nakabalik na mula doon sa kanyang iniinda. Ngayon, dito naman sa kagustuhan ng Raynor siya na makuha si Troliano, medyo mahihirapan sila dyan. Dahil si Troliano, kahit usually nagiging bench player yan, pero nag-i-start din yan sa San Miguel. At hindi yan basta-basta pakakawalan ng SMC dito sa Raynor Shine. Dahil alam natin gaano ka-instrumental ito si Don Troliano para dito sa San Miguel Beermen. Kaya nga sa tingin ko malabong ibigay ng San Miguel itong si Troliano dito sa Raynor Shine. Sa totoo lang sa tingin ko wala akong nakikitang player ng Raynor Shine na gugustuhin ng San Miguel na pwedeng ipalit dito kay Don Troliano. Kaya nga medyo sa tingin ko malabo na makuha yan ng ROS unless meron pang isang team na pumasok na mag-o-offer ng isang major player talaga na pwedeng ipalit para dito kay Troliano. Pero sa ngayon, sa totoo lang, hindi rin Raynor siya na may gusto makakuha dito kay Troliano kundi marami ding mga ibang teams. Pero medyo hindi yan pakakawalan ni Coach Leo Austria. Lalo na at alam natin na ito si Troliano, kasama na ito si Jericho Cruz at Roddy Brondial, ay naging player niya nung college. Kaya ito pamilyar na doon sa sistema pinapatakbo ni Coach Leo Austria. Kaya ngayon, itong si Don Troliano medyo to rain or shine, medyo sa tingin ko hindi yan mangyayari unless magkaroon ng isang 3-team trade kung saan star player o starter din ang makukuhang kapalit ng SMB. Pag-uusapan natin yung mga star player na kailangan, mukhang itong Barangay Hinebra daw ay interesado na makuha itong si Juan Gomez de Leaño mula dito sa Converge Fiber Xers. Siyempre si Juan Gomez de Leaño tinatawag ngayon na talagang talk of the town pagdating dito sa PBA. Napakahusay nito bilang isang rookie. Ang gagandahan ng mga kanyang averages all around, points, rebounds, assists. Kaya nga marami naniniwala talaga na isa to sa magiging pinakamahusay na player sa liga. At mukhang yan dahilan kung ba't nababagay ito na makuha ng Barangay Hinebra. Kung sakasakali nga na matuloy yan, siyempre kung ikong Hinebra at magkaroon ka ng tsansa na makuha si Juan Gomez de Leaño, hindi ka naman siguro tatanggi dyan. Basta ang kinakailangan siyempre ang Converge Fiber Access, ang hahanapin din niya kapalit ay starter din. So yan yung magiging magandang usapan ngayon kung sakasakaling seryoso ang Barangay Hinebra sa pagkuha dito kay Juan Gomez de Leaño.
kinakailangan talaga starter din ang kanilang ipalit. O di kaya naman isama nila sa isang trade itong Terra Firma para makuha ng convert yung first round draft pick nito. Yan siguro pwede nilang i-offer para kay Delianyo. Kaya itong Barangay Ginebra, syempre si Coach Tim ko nakikita na niyan yung possibilities kung si Delianyo ay mapunta sa kanila. Kaya nga nila ito gustong ma-acquire. Pero sa ngayon, mukhang itong Barangay Ginebra dapat munang mag-focus na lang dito sa games nila. Dahil kinakailangan siguro at the very least, no, kung hindi 3-team trade, baka si RJ Abarientos ang i-offer nilang kapalit dito kay Juan Gomez de Leaño if ever na magkaroon ng ganyang klaseng trade. Kaya nga itong lineup ngayon ng Barangay Ginebra mukhang kinakailangan talaga na magkaroon ng sabihin na nating pagbabago. Kahit na nanalo sila kontra sa NLEX kagabi, kinakailangan pa rin nila syempre ng isa pang scorer at yan nga dahilan kung ba't si JDL ay gusto na ma-acquire nitong si Coach Tim. Ang isang team ngayon na talagang hindi pa siguro gagawa ng ganyang klaseng move ay itong TNT Tropang 5G. Dahil mukhang masaya na itong si Coach Chot Reyes dito sa tinatakbo ng nangyayari ngayon dito sa kanyang koponan. Kaya nga hindi na ako magugulat talaga kung sakasakali na itong lineup ng TNT Tropa ay hindi na yan gumawa ng hakbang para magkaroon ng tinatawag na mga pagbabago dito sa kanilang roster. Kasi nakikita naman ng TNT na yung acquisition nila dito kay Gio Halalon, pati na rin dito kay Kevin Ferrer ay parang nakasasapat na. Kasi kinakailangan natin consider wala pa dyan itong si Jason Castro plus of course itong si Poy Eram. Kaya nga kung tutuusin, ang lakas na ng lineup ng TNT Tropang 5G at kung magdadagdag pa sila ng mga players katulad nila Cedric Barefield at Christian David, baka makaapekto lang to doon sa tinatawag na chemistry ng kanyang koponan. Kaya nga medyo sa tingin ko mukhang malabong mangyari yung sinasabi ng iba na baka kinakailangan talagang gumawa pa ng hakbang itong TNT para makipag-trade. As it is, sabi nga nila kung hindi naman problemado yung lineup ng TNT, dapat hayaan na nila na ito'y maglaro as is dahil maganda naman ang tinatakbo ng kanilang performance at kung hindi naman sila nagkakaroon ng problema at hindi naman natatalo na sunod-sunod, hindi na dapat yan baguhin. Kaya nga itong TNT Tropang 5G sa ngayon, mukhang ang mangyayari talaga dyan ay magiging ready na sila para dito sa kanilang Grand Slam bid. Pag nakabalik na si Jason Castro next conference, plus nandun pa si RHJ at of course si Poy Eram, unfortunately hindi makapaglalaro ngayong season na to, pero nandiyan naman si Brandon Rosser. So sa tingin ko pwede pa rin na magawa ng TNT Tropang 5G ang makakuha ng Grand Slam dito sa darating na season para dito sa kanilang lineup. Bago tayo magtapos, batiin natin yung mga taga-subaybay natin sila Malyari Mascarinas, si Anthony Alon, si Mon de Guzman, pati na rin si Katsakino Dukusin, Michael D. at iba pa. At gusto rin natin syempre batiin yung iba pa nating mga regular viewers na araw-araw ay sumusubaybay dito sa ating YouTube channel.